Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong mga trabaho opportunity dito nga sa Canada. Kung kayo man ay mga job seekers na naghanap ng mga opportunity dito sa Canada, sana po ay mapanood ninyo buo ito ating video dahil ito po ay napakaganda at napakarami pong tao ang kinakailangan. No? At ito po ay walang placement fee na babayaran dito. At kung kayo man ay may mga sapat na qualification, sinasabi sa inyo dito sa ating pagbablog na sana po ay mapanood ninyo bago kayo mag-apply para hindi masayang inyong oras sa pagkakasend ng mga resume ninyo at sana po ay ayusin ang inyong mga qualification. No? Dahil importante na kung ano man ang hiningi ni employer or ni agency, dapat meron din kayong sapat na qualification upang kayo nga ay makuha. No? Dahil napakalaki ang bagay na ang inyong qualification maganda. But again, sa mga gusto at nagbalak pumunta dito nga sa Canada, meron po ako mga pinopost doon sa aking Facebook page, no? Noy Tips Vlog, tingnan po ninyo. Ito po ay nasa 200 plus followers na. Puntahan po ninyo dahil marami po akong pinopost diyan dahil ang Saskatchewan po ay nag-hire sila ng napakaraming tao at ang employer dito ay pupunta sa Manila upang mag-conduct ng interview. At ang interview na to ay para sa mga matanggap at sila po ay per invitation. No? Kung wala kang invitation, hindi ko yung makapunta sa event na yan. Okay? So, but again, sana po yung mapanood ninyo yung aking Noy Tips vlog dahil napakarami kong pinopost dyan. Ako po yung nagpo-post ng 3-4 na videos every day. Okay? So, sana po ay mapuntahan nyo. Subalit dito tayo sa ating YouTube channel, ito pong ating pag-usapan ay itong ang legit agency. Ano? At wala po kayong babayaran. Sa mga nagtatanong dyan, kayo Noy, paano po to bayad-bayad? Huwag kayong magbayad dahil ang Canada po ay pinagbawal na magbigay kayo ng mga bayad. Kung kayo man ay mayroon kayong mga agency or mga company na nag-PPM sa inyo, i-google nyo. Tingnan nyo kung sa kanilang company ay nag-hire ba sila doon sa mga ina-applyan ninyo. And again, mag-ingat lang kayo sa mga illegal, mga budol-budol na yan. Kasi alam niya na. Okay? So, again, ito po ay pupunta tayo sa computer at titingnan natin para medyo mas malaki sa screen at makikita ninyo at pwede ninyong i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta dito sa Canada. Okay? So again, tingnan natin para at least kung kayo man ay qualify dito, subukan nyo. So guys, ito po ay hanggang January 2 itong application na to at ito po ay pinost 15 kataong kinakailangan dito at ang agency ay itong ang First Dynamic Personnel Resources. Ito po sila ay qualify talaga to sila o registered sa PUA at legit talaga to at wala kayong babayaran na kahit magkano ang babayad nyo dyan. Okay? And again, ito po ang kanilang job ID 177 heavy duty equipment mechanic. Ito po ay dito sa Canada at ito po ay nasa St. John, Newfoundland and Labrador dito nga sa Canada. At again, sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito, ayusin, basahin kung ano ba ang meron sa job description upang kayo ay matanggap ni First Dynamic. Okay? So, huwag kayong basta-basta na mag-send. Sabi ko, kung meron makatulong sa inyo na maggawa ng resume ninyo, magpatulong kayo at ito ay i-apply nyo sa online. Pwede na kayo mag-online dito. I-click nyo lang tong apply now. Andyan po yung sa apply now upang kayo nga ay madiretso na, ma-apply nyo na to. So balit guys, ito nga sabi ko sa inyo, itong job description na sinasabi ko. Adjust equipment and repair or replace defective parts. Clean, calibrate, and perform other maintenance work. Test required equipment for proper performance. Diagnose fault and malfunctions using computerized and other testing equipment to determine extent of repair or required. So, kung meron kayong sapat na mga ginagawang kagayang ganito, kopyahin nyo at ilagay nyo sa resume nyo. Napakalaking bagay yan. And welding experience, kung mayroon kayo welding experience, napakaganda. But again, for the
talagang ngayon medyo basic na lang talaga ang welding, ano? So kung meron kayong mga welding basic skills diyan, ilagay nyo doon sa skills nyo ang welding experience nyo. And again, perform repair works on heavy trucks and handling heavy loads. Troubleshoot and inspect equipment to detect fault and malfunctions. So, importante, kung meron kayong ganyan, kopyahin nyo to, lahat na tong tatlong tabs na to, ilagay nyo sa resume nyo. Palitan nyo lang ng pangalan or palitan nyo lang konting words para at least medyo maiba-iba lang konti. Pero, again, so far, kung ganito man, ilagay nyo sa resume nyo. Okay? So, ang basic dito, ang qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience, importante din to na kayo ay merong sapat na work experience. Kung kayo man ay mga 4 years work experience lang, medyo hirap kayo dito. Pero kung meron kayo mga over 5 years, mas maganda, no? Kung meron kayong mga over 5 years experience. So, importante. And again, ang candidates must vocational diploma. So, siguro kung meron kayong high school o grade 12 lang kayo, tapos nagkuha kayo ng vocational diploma, certificate ng mga short courses, kung meron kayo or kayo ay mga mechanical engineer or mga similar field, subukan nyo to. Pwede rin to. Okay? So, napakaganda rin na meron kayong sapat na candidates din kayo sa kung may mga short course kayo ng mga certificate vocational, subukan nyo. Ito yung another, keep, maintain, and report and documentation, order parts, and maintain inventory. Test required, equipment on proper performance. So, yun ang talagang isa dyan, no? Ilagay nyo na lang to doon sa job description. Again, ito po yung mga additional information service attached for work tools, verify and required emission control system, order parts, and maintenance inventory. Kung meron kayong mga tools na ginagamit nyo, ipanlagay nyo dyan. Kung meron kayong mga equipment na pinanggamit nyo, ano bang mga tools ang ginagamit nyo, maglagay kayo ng mga basic lang na mga tools kung ano man ang mga range ang mga ginagamit nyo. Okay? So, importante yan. And again, sabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee. Hindi po pwedeng magbigay ng placement fee at talagang pinagbawal yan ni Canada. Okay? Ito po, ibibigay ko yung kanilang email address, ilalagay ko sa description box, at ilalagay ko yung kanilang address at pwede na rin kayo mag-email na lang sa kanila kung meron man kayong sapat na mga qualification dito nga sa trabaho na to. So again, sabi sa inyo, talagang bakanting lupain dito sa Canada, no? Marami pa talaga. So maraming paraan, maraming way ang pag-apply sa Canada. Kung hindi man to para sa inyo, maraming way. Pwede kayo pumunta sa Job Bank, sa Indeed, pwede kayo mag-express entry. Punta kayo sa cic.gc.ca dahil andun po, marami po dyan mga way kung paano magpunta dito. Pwede kayo mag-international student, pwede kayo mag-tourist. Ang tourist naman, ngayon dito, ay pwede naman kayo makapaghanap ng trabaho. Dahil, kumbaga, pinagbigyan ni Canada na ang mga tourist ay makapaghanap na ng trabaho. Hindi na kagaya noon na pag tourist ka lang talaga. No? Dahil nga dun sa nangyari nga sa pandemic na walang tao talaga, kailangan talagang Canada ng tao. So, tiyaga-tiyaga lang sa paghanap ng mga employer dito. Importante, makahanap kayo ng employer, makahanap kayo ng mag-sponsor sa inyo. Kung meron mang mag-sponsor sa inyo, talagang the best po yan. No? I-grab nyo ang opportunity dahil napakaganda dito, sabi sa inyo. So far ngayon dito sa Calgary, napakaganda. No? This week, ano na ngayon? December na. Subalit wala pa rin kaming snow dito. Napakaganda yan. So sana po ay walang snow until Christmas. Pero imposible walang snow sa Christmas. But again, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity dito. Marami po akong mga video. Sana po yung mapanood ninyo. At panoorin nyo buo yung ating mga video dahil napakaganda. Itong ginagawa ko para sa inyo. Sana po ay mapanood ninyo at kayo magkaroon ng idea kung paano mag-apply.
Kung kayo man ay nasa ibang bansa, mag-cross country kayo, pwede kayo mag-cross country. Pwede kayo mag-apply, wag muna kayo umuwi sa Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kontrata niyo dyan sa Middle East, apply na kayo dito sa Canada, pwede kayo mag-apply dito. Okay? But anyway guys, again, sabi sa inyo, sana po ay nakatulong itong video natin. At kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below. At ako naman talaga ay bumabalik at ako naman ay nagko-comment back din sa inyo. Subalit kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, subscribe yan. At huwag niyo kalimutan lagi yung notification bell para at least like kayo updated kung mayroon kong ina-upload dito sa ating YouTube channel. So, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel.